So hello, what's up mga ka-lifestyle, magandang araw sa ating lahat. Welcome back again sa ating channel, Marky Lifestyle. So for today's video, let's talk about online dating application. Pero bagong lahat mga ka-lifestyle, once again, if bago ka pa lang sa aking channel, napadaan ka lang, please consider subscribing and then pakihit na rin yung notification bell nang sa ganun notify po kayo sa susunod na mga interesting video na i-upload po natin, especially about online dating application. So mga ka-lifestyle, meron akong napanood na isang TikTok tourist. Ano tawag yung TikTok tourist? Basta isang abogado, no, na nangangaral. I think pinapagalitan niya yung mga may utang, no, na hindi na nakakabayad sa mga financing, not only sa online lending application, no, dun sa mga nagpapautang. So kumbaga nagiging one-sided si ma'am, no, which is hindi maganda. So again, alam ko maraming nakakapanood kay ma'am dahil I think malaki na yung followers nito sa TikTok, and then meron din atang hindi ko sure kung meron to siyang YouTube, but yun na nga, napunta lang ako doon. Hindi ko akalain na nagiging one-sided po siya. Wala akong maling intention sa kanya or masamang tingin, basta meron lang ako napansin na which is mali niya. Hindi niya kasi inaalam yung side ng ibang mga borrowers, no, na super legit po talaga na naharas and then nabiktima talaga ng online lending application. Opo, masama po talaga if nangutang tayo tapos hindi natin binayaran intentionally. Yes, masama po yon. Pero if meron naman tayong reason, dahilan na kung bakit hindi na natin binabayaran yung isang online lending application dahil nakaka-receive tayo ng mga profane language, yung mga vernacular words na sila lang nakakaintindi. So meron po tayong karapatan, no? Tama na-mention din po yun ni ma'am. So again mga ka-lifestyle, if ever po talaga na nakaka-receive tayo ng mga death threat, kung ano-ano yung pag binumura tayo, it doesn't mean talaga na hindi na natin babalikan yung responsibilidad natin. Again, yung mga balance natin sa iba't ibang account, sa iba't ibang OLA, if ever naman na meron na tayong pambayad, meron na tayong limpak na salapi o sobra-sobra, pwede nating balikan yan anytime. Kasi nagmumukha yung ganitong klaseng mga content, yung mga nagde-defend sa mga biktima ng online lending application, nagmumukhang kawawa sa mga mata ng ibang mapanghusga dyan. Like yung mga abogado na nagiging one-sided lang, hindi nila tinitingnan yung mga, kumbaga, hindi nila tinitingnan yung kalagayan ng ibang borrowers, no, na dapat talagang pagtuunan ng pansin. So, yun, pinapalanda, kumbaga pinupush niya talaga na mali talaga. Yes, mali po talaga. And then meron pa siyang isang na-mention na posible daw na makulong. Yes, posible pong pwedeng makulong dahil sa utang, ano. Pero yun na nga, gaya nga ng sabi ko, gaya nga ng mga ina-upload kong videos about online lending application, mga ka-lifestyle, walang nakukulong sa utang. Pwede kang makulong, mga ka-lifestyle, maniwala kayo sa hindi, makukulong ka lang if meron ka talagang mga maling ginagawa, like pinepeke mo yung IDs, ibang information na binibigay mo, no, as a matter of fact, mali naman talaga yon. So I think yung iba ginagawa lang yung ganung klaseng false information pag fill in kasi nga natatakot din sila, pinoprotektahan lang din nila kasi yung kanilang privacy. So again, 50-50 po, pwedeng sundin nyo yung ibang advice na gumamit na lang ng ibang, kumbaga yung mga own number nyo lang gamitin nyo para hindi talaga maapektuhan in the future yung ibang contacts nyo, kasi yun talaga yung problema, no? Aminin man natin o hindi, maraming gumagawa ng ganung klaseng strategy, no, as a borrower, gagamit ng ibang numbers to prevent, no, para hindi na masyadong maharas in the future. Kasi alam naman talaga natin yung karakas ng mga online lending application agent, lahat
ng nasa phone book mo idadamay, tatawagan, ite-text, no, pati yung mga katrabaho mo, bosses mo, no, yun yung masakit talaga. So again mga ka-lifestyle, no, kung meron kayong mga napapanood na mga lawyer, abogado na kumbaga dinadown, imbis na neutral, dinadown yung mga biktima talaga ng online lending application na pinupush talaga na magbayad na lang, paano po talaga ma'am if naka-receive na kung ano-anong masasakit na salita, pati yung mga boses pinanghaharas, pinagtatakot, babayaran niyo pa po ba, no? So kasi na-mention niya din doon, sabi niya na kahit na naharas ka, again, naharas ka na, tinakot ka, whatever, is utang daw, no? Yes, tama naman, marami po. Actually, may point po talaga siya. Again, hindi naman po talaga masama, no, if ever na hindi ka nakabayad ngayon, no, pwede mong balikan yan anytime, no, kasi nga hindi mo naman talaga, especially yung mga napipending na talaga, hindi na nakababayad, hindi naman talaga nila sinasadya, no, na umabot sa point na magka-problema sila sa pera, no, mas binili nila munang yung pagkain kaysa pambayad sa OLA, kasi andyan na yan bahala, pumatong yung interest, pumatong yung penalty, babalikan nila yan anytime, ano. Yun nga lang, meron talagang mga OLA farmers din na sinasamantala yung kahinaan ng mga OLA lending application, which is especially yung madadaling i-access ng mga OLA, no. So yun, meron pong OLA farmers. Again, if meron kayo ng mga napapanood ng mga lawyer, abogado, again, huwag kayo basta-bastang maniniwala, no, ng todo or matatakot ng todo. Kasi most of the time na for the content lang yung iba, maniwala kayo sa hindi. Again, walang nakukulong sa utang, kahit gaano kalaki yan, pwedeng small claims lang. If ever na napatunayan na meron kang mali, pwede kayong magharap sa barangay or sa kaso, and then papabayaran lang, no. If napatunayan na meron ka talagang mali, papabayaran lang sa'yo kung magkano yung inutang mo, hindi kang makukulong. Yun yung small claims, no. So again, sa lahat po ng mga solid subscriber natin na always nag-tune in sa channel natin, nag-aabang ng latest updates about online lending application, stay tuned lang po kayo mga ka-lifestyle. I know this year 2025, maraming ng mga online lending application ang mare-raid, shutdown, hopefully, para kahit pa paano mabawasan, maibsan yung mga sobrang depressed na sa kakaisip, nagkakaroon ng anxiety, hindi alam kung ano yung gagawin dahil sa mga kung ano-anong form of threats na nare-receive coming from different online lending application, no. Alam ko karamihan ng online lending application is meron talagang mga maling gawain, no, nasa sistema na nila yan. So but then mga ka-lifestyle, nasa sa inyo yan kung paano nyo i-handle, ano. Huwag lang kayo basta-basta maniniwala sa kung ano-anong mga napapanood nyo, no, na dinadown kayo. So kung gusto nyo talagang ma-stress free na talaga, OLA free, watch my videos mga ka-lifestyle, andyan na lahat. Pinuremove ko na, or ano yun tawag doon, basta nabubulol ako, no. So again, na-prove ko na po na hanggang sa pagbabanta lang yung mga OLA na yan. And then marami na mga testimony ako na-receive coming from different victims of online lending application, ano, na wala, hanggang magbabanta lang talaga yung mga yan, yung mga summon, death threat, demand letter, wala yan mga ka-lifestyle. So yun lang mga ka-lifestyle, pasensya na if medyo nabulol tayo ng kaunti, no. So ayun, share ko na sa inyo again, advance happy new year sa lahat po. I hope na makarecover na po kayo sa depression dala ng online lending application. Relax lang po tayo, walang anumang mangyayari sa inyo, kahit 5 taon yung hindi bayaran yung mga OLA na yan, no, walang mangyayari masama sa inyo. So yun lang mga ka-lifestyle, no. Peace.